Iniunat ni Amanda ang nangangalay ng mga binti. Sa wakas, lumuwag din ang bus at nakaupo rin siya ng maayos. Nasa Kawit, Cavite na sila. Sandali na lang at makapagpapahinga na rin siya. Tumingin siya sa wristwatch. 9:00 na. May bababa ba? Sa tabi lang, Luke. Tumaas ang isang kilay ni Amanda. May lambing ang pagkakasambit ng babae sa pangalan ng konduktor. Mukhang kilala na ng buong female population sa loob ng busang binata. At feeling close na kaagad dito ang mga kabaro niya. Bakit affected ka? Tudyo ng isang maliit na tinig. Nahaplos niya ang nakataas na kilay. Huminga rin siya ng malalim. Nope, she was not affected. Naiinis lang siya. At bakit naman? Pangungulit ng isang bahagi ng kanyang utak na kanina pa siya ayaw tigilan. Iniikot niya ang mga mata. Ako bang iniirapan mo? Bigla siyang napalingon sa katabing row. Nakaupo roon ang binata. Hindi. Sagot niya sabay iwas ng tingin. Narinig niya ang mahinang tawa nito. Ako nga pala si Lucas. Pwede mo akong tawaging Luke. Mas bagay sa'yo ang Lucas. Aniya pa sa isip. Anong name mo? Noveleta! Sigaw ni Robert. Nananatili sa unahan. Nagising ang katabi niya at nagkukumahog sa pagbaba. Umusod siya sa gawin ng bintana sa pag-aakalang lulubayan na siya ng binata. Ang kaso, iba ang naging interpretasyon nito sa ginawi niya. Lumipat ito sa tabi niya. Anong name mo, miss? Ba't lumipat ka sa tabi ko? Mataray niyang tanong. Halatang nabigla ito. Di ba kaya ka umusod yan para tabihan kita? Hoy, mister! Shh! Baka marinig ka ng ibang pasahero. Akalain pang ibang ginagawa natin. Nanlaki ang mga mata naman ng dalaga. The man had the nerve to tease her. Sa halip na maglitanya ay nanahimik na lang ang dalaga. She crossed her arms and stared outside the window. The bus cruised down the road at a steady speed. Bukas ang stereo at kasalukuyang pinatutugtog ang isa sa paborito niyang kanta, Marry Your Daughter. Nawala ang pansin niya sa kanta at nalipat sa kumakanta. Sinasabayan iyon ni Lucas. And wow, his voice was lovely. Parang gustong kiligin ng buong katawan niya. She would love to hear him sing that song to her father. And really mean it. Ang sarap sigurong maging asawa ng binata. Napasinghap siya. Hindi niya dapat iniisip ang ganoong bagay. Wala sa sariling napalingon siya sa katabi. He was staring at her. He winked when their eyes met and gave her that heart-melting smile. I wonder kung ganito siyang ngumiti sa ibang pasahero. She felt herself blush. Sa terminal ka ba bababa? Oo. Napipilitan niyang sagot. Ayaw naman niyang magbigay ng impresyon na sobra siyang suplada. Isa pa, wala itong ginagawang masama sa kanya. Paghinto ng bus ay inayos na ni Amanda ang sarili. Malapit na sila sa terminal. Bakante na ang mga upuan sa likuran. Mukhang siya na lang ang natirang pasahero. Tumayo si Lucas at lumipat sa unahan. At nakadama siya ng hindi maipaliwanag na emptiness dahil wala na ito sa tabi niya. It was odd. Nalungkot din siya nang maisip na baka na-turn off ito sa pagiging suplada niya. Bakit pa ba siya pagtsatsagaan ito kung yung ibang babae hindi magkaintindihan sa pagpapapansin dito? Nakagat niya ang pang-ibabang labi. Why was she feeling these strange emotions? Hindi mo kailangan ng complications ngayon, Amanda. Remember your goals. Stay focused. It's just normal infatuation. Malalim ang hininga na kanyang pinakawalan. Sana nga'y infatuation lang itong nararamdaman niya. Pagkababa ng bus ay tumawid na siya sa kabilang side. Pero talaga yatang minamala siya dahil 8 minuto na siyang nakatayo roon ay wala pang jeep na dumaraan. Nalabasan pa siya ni Robert at Lucas. Nakasakay siya sa motorsiklo ng huli. Hindi na lang niya pinansin ang dalawa. Nagulat siya nang huminto sa tapat niya ang motorsiklo. Sakay na, miss. Nakangiti sa kanya si Lucas. Hindi niya magawang magsalita dahil sa pagkabigla. Baka mahirapan kang sumakay ng jeep. Madilim na dito. Delikado sa isang tulad mo. Sumakay ka na't iatid na lang kita. Speechless pa rin siya. Na-misinterpret siguro nito ang hindi niya pag-imik.
Look miss, hindi ako masamang tao. Nagmamagandang loob lang ako dahil ayokong mapahama ka. I know, baka lang kasi mapalayo ka. Saan ka ba? Tanong nito. Sa Linville. Sagot niya. Great, sa San Jose lang ako. Halika na, angkas ka na. Wala pa ring jeep na paparating. Mukhang wala na talaga siyang choice kundi ang makiangkas dito. She looked at the motorcycle. Hindi yun brand new, pero hindi rin luma. Ayaw mo? Ano kasi? Napatingin siya sa sarili. Kahit hanggang tuhod ang kanyang skirt, medyo tight-fitting iyon. Paano siya sasakay sa likod ng motor kung ganoon ang suot niya? Napangiti naman si Lucas. Napatingin din siya sa suot ng dalaga. Hindi ito pwedeng mag-straddle sa likuran niya. Mag-side view ka na lang. Here. Isinuot niya rito ang helmet. Gusto niyang mapangisi. Kahit madilim ay napansin niyang namumula ang babae. Sakay na miss. Kimi itong sumunod sa kanya. Hinawakan niya ito sa braso para tulungan itong makasakay. Kumapit kang mabuti. Alanganin itong kumapit sa kanyang balikat. Lumingon siya rito. Bakit? Kumapit ka sa baywang ko. Ha? Baka bumagsak ka dyan kapag pinatakbo ko ito. Sa kabiglaan, she moved her hands to his sides. Hold me tighter. He drawled, enjoying her obvious discomfort. Hindi tuloy napansin ng binata na napa-English siya. Humigpit ang pagkakahawak ni Amanda sa waistband ng pantalon niya. Not enough. He wanted her closer. Hinila niya ang dalawang kamay nito at iniyakap sa kanyang baywang. Narinig pa niya ang pagsinghap ng dalaga at para hindi na ito makapagreklamo pa, ay mabilis na niyang pinaandar ang motorsiklo. Tiyempo namang maluwag na ang kalye, kaya nagawa niyang magpatakbo ng mabilis. Pwede bang magdahan-dahan ka naman? Baka mabangga tayo. Humalakhak si Lucas. As much as he wanted her slender arms wrapped tightly around his waist, hindi naman niya gustong takutin ng dalaga, kaya nagminor siya. Pagdating sa kanto ng Linville, ay itinabi niya ang motorsiklo at inalalayan ito pababa. Salamat. Sigurado ka bang okay ka na dito? Pwede kitang ihatid hanggang sa tapat ng bahay ninyo. No, okay na ako. Mariing tanggi ni Amanda. Nagsalubong naman ang mga kilay ni Lucas. May magagalit ba kung ihahatid kita hanggang sa mismong bahay ninyo? Strict ba ang parents mo? Hindi naman, kasi magtatanong pa ang mga yun. Pagod na ako para magpaliwanag. Tumaas ang isang kilay niya. She pouted her lips at parang batang ipinadyak pa ang mga paa. Mabuti na lamang at malakas ang self-control niya. He wanted to pull her and kiss her that instant. Basta, huwag ka na kasing mangulit. Bumunghalit siya ng tawa. Alam mo, you're funny. Siguro kung girlfriend kita, walang dull moment sa pagitan natin. Nagmistulang kamatis sa pagkapula ang mukha ni Amanda dahil sa sinabi niya. Sige na, uuwi na ako. Salamat uli sa ride. Patalikod na sana si Amanda nang pigilan ni Lucas. Teka, tawag niya. Lumingon ito. Siguro na may pwede mo nang sabihin sa akin ang name mo. Yumuko sandali ang dalaga at kinagatang pang ibabang labi nito. Naroon na naman ang kagustuhan ni Lucas na nagtutulak sa kanya na kabigin ito. He would always get drawn by her every gesture. She wasn't doing anything to catch his attention. She was not even flirting with him. Halata pang ang gusto siyang iwasan ito. She was unlike the girls he went out with, and yet, higit nitong napukaw ang curiosity niya kaysa sa mga babaeng yun. He wanted to know her. First time niyang naranasan ng ganoon na pakiramdam, and he liked it very much. Lumapad ang pagkakangisi ni Lucas sa isiping yun. It's Amanda. Yun ang pangalan ko. Amanda. Ulit ng binata. Masarap sa pandinig niya. Friends? Nilahad ni Lucas ang kanyang kamay sa dalaga. Nahihiya naman na tinanggap iyon ni Amanda. But he had more intimate gesture in his mind than simple handshake. Itinaas niya ang kamay nitong hawak niya at hinagkan iyon. See you tomorrow, Amanda. He said softly at muling hinalikan ang kamay nito.
Kumindat pa siya bago muling pinaandar ang motor. Ilang minuto ring nakatulala lang si Amanda sa kinatatayuan. Bakit niya hinalikan ang kamay ko? Otomatikong nahawakan niya ang kanang kamay. Mabuti na lang at nakapaglagay siya ng lotion bago siya bumaba. She was caught unaware by his kiss. Ramdam pa rin niya ang halik nito sa kamay niya. Napangiti siya at nakagat ang pang-ibabang labi. Nagiinit ang mukha niya sa kilig na nararamdaman. Kinabukasan ay maaga siyang nagising. But unlike the previous days, bumaba siyang tila kumakanta pa ng isang love song. Masigla siya at wala ang usual na lungkot sa kanyang muka. Aba, himala. Maganda yata ang gising mo ngayon, ate. Puna ni Tristan, ang kapatid niyang sumunod sa kanya. Nasa second year college na ito. Mas maaga itong umaalis kaysa sa kanya dahil 7:00 ng umaga ang pasok nito sa eskwelahan. Hoy Tristan, dali-dalian mo na dyan at baka mahuli ka na naman. Saway ng kanyang ina, si Aling Linda. Maupo ka na't kumain, iha. Tulog pa po si Papa? Oo, masakit kasi ang ulo niya kagabi. Mamaya ko na siya gigisingin. Sumandok na siya ng kanin. Anong oras ka nga pala nakauwi kagabi? Maaga rin akong nakatulog. Magte-10 na po, traffic kasi sa Bacoor. Huwag mong sabihin na nakipag-chat ka pa kagabi. Iyaan mo na si ate ma, para naman malahian tayo ng foreigner. Tinitigan niya ng matalimang kapatid. Tatawa-tawang tinapos na nito ang pagkain. Nang silang dalawa na lamang ang nasa hapag, ay nagsalita ang mama niya. Seryoso ka ba talaga dyan sa paghahanap mo ng foreigner? Nagbabakas sakali lang naman ho ko. Sa panahon kasi ngayon, dapat maging praktikal na ako. Walang mangyayari sa akin kung puro puso ang paiiralin ko. Bumuntong hininga ang kanyang ina. Anak, walang masama sa gusto mo. Ang payo ko lang sa'yo'y huwag kang magpadalos-dalos. Mag-iingat ka rin sa pipiliin mo at pagkakatiwalaan mo. Lalo pat iba ang kultura ng mga banyaga sa nahagis na natin. Alam ko po yun, ma. Wala pa po akong sineseryoso. Wala pa nga po akong kinakausap eh. Tama lang yan. Hindi masamang magpakawais ka sa pagpili ng makakasama mo sa buhay. Dapat lang yung siyang bumubuhay sa'yo at hindi ka baliktaran. Pero sana, piliin mo rin yung mahal mo, hindi yung mapera lang. Mas masarap pa rin makasama ang isang taong mahal mo. Her mother plastered a dreamy smile on her face. Sandali yung sumulyap sa hagdanan. Ngumiti ang dalaga. Gumagaan ang anumang problema kapag mahal mo ang karamay mo, Amanda. Hindi niya sinalungat iyon. Biglang nag-appear sa balintataw niya ang mukha ni Lucas. At bumalik din ng mainit na pakiramdam ng halik nito sa kanyang kamay. Kaya nasamid siyang bigla. Did that mean he was also thinking of her? Naisip niya iyon matapos ubusin ng tubig sa baso. 30 minutes later, ay nasa bus terminal na si Amanda. Pasimple niyang hinanap ang binata. Nakita niya itong kausap ang ilang kasamahan. At dahil hindi ito nakatingin, kaya malaya niya itong napagmasdan. Puting sando na pinatungan ng light blue short sleeve. Kupas na maong at rubber shoes ang suot nito. Walang pinagkaiba sa get-up ng ibang konduktor. Pero kahit saang anggulo niya tignan, stand out pa rin si Lucas kumpara sa iba. Kung dadamitan lamang ito ng signature clothes, mapagkakamalan itong mayaman. Ang gwapo-gwapo talaga ni Luke. Nilingon niya ang dalawang kolehiyalang nagbubulungan. Nakatutok din ang mga ito sa bawat kilos ng binata. At base sa palitan ng tuksuhan, tiyak niyang crush din ng mga ito ang konduktor. Gusto niyang irapan ng dalawa. Teka muna, crush din? Ano ba kung crush din niya si Lucas? Wala namang masama. She stared back at him again. Nakatingin na ito ngayon sa gawin nila. Ngumiti ito at kumindat. Impit na napatili ang dalawang babaeng nasa likuran niya. Hindi niya alam kung anong masamang hangin ang pumasok sa isip niya. Bigla ay gusto niyang ipamukha sa dalawang estudyante na mas malapit siya sa lalaki. Pwede namang hindi siya ang kinindata ng binata, pero malakas ang kutob niyang siya ang tinitignan nito. Kaya ngumiti siya ng pagkatamis-tamis at kinawayan pa ito. He was stunned for a moment, pero kaagading bumalik ang ngiti nito. And this time, nakakaloko rin ang titig nito sa kanya. Para siyang napahiya.
Napalis ang kanyang ngiti at mabilis siyang yumuko. She could still hear the two girls chatting behind her, and she could almost feel their angry gaze on her back. Pero binaliwala na lang niya. It was bad enough na nag-asta siyang isang teenager na nakikipagpaligsahan ng atensyon sa kanyang crush. Nakayuko pa rin ang ulo niya habang papasakay ng bus. Ingat sa pag-akyat, baka madulas ka. Bulong ng lalaki sa kanyang likuran. Napasinghap siya ng malingunan si Lucas. Dahil sa pagkataranta, ay muntik na siyang mawala ng balanse kung hindi siya kaagad na alalayan nito. Umugong tuloy ang tuksuhan mula sa mga kasamahan ng binata na lalong nagpapula sa kanya. Hanggang sa makaupo na siya sa favorite seat niya, ay nagiinit pa rin ang buo niyang mukha. Papito-pito pa si Lucas habang naglalakad sa aisle. Batid niyang nagkukunwari lang itong binibilang ang mga pasahero. Pero ang totoo, nag-i-enjoy lang itong makita ang pagkaasiwa niya. Nang mag-abot ito ng tiket, ay nakatungo siyang inabot iyon. Nang maningil ito, ay nakatungo pa ring inabot niya rito ang buong 500 pesos. Mamaya ng sukli mo ha? O okay, aniya. Naging abala na ito sa pagbibigyan ng tiket at paniningil sa mga bagong sakay. Siya naman ay sandaling nakaidlip. Nang magising siya ay palikunan ng Taft Avenue ang bus. Mabilis niyang inayos ang sarili. Otomatikong inihinto ng driver ang bus sa kanto ng bababaan niya. Pagtapat niya sa pinto ay nakaabang na si Lucas. Sukli mo. Iniabot nito sa kanyang nakabundle na bills at 2 pirasong barya. Salamat. Ngumiti ito at kinindatan pa siya. Ingat ka ha. Nahihiyang sinagot niya ito ng isa ring ngiti. Ang sinukli sa kanya ng binata ay nilagay lang niya sa bulsa ng kanyang blouse. Pagbaba ni Amanda ay nilingon pa niyang papalayong bus. Masaya siya. Magaan ang kanyang pakiramdam. Parang lumulutang sa alapaap ang kanyang mga paa habang naglalakad. She had never felt this light-hearted before. In love na nga yata siya. Hindi niya mapigilang kiligin at sa isang konduktor pa. Parang dinaanan ng eraser ang matamis niyang ngiti. Ang magaan niyang pakiramdam ay dagling bumigat. Hanggang sa makapasok siya ng opisina, ay hindi na nawala ang nakakalito na nararamdaman niya. Pagkaupo niya sa kanyang pwesto, ay kaagad niyang inilabas ang pera sa kanyang bulsa para ibalik sa kanyang wallet. Laking gulat niya nang mabilang iyon. 500 pa rin na binaryahan lang. Sumobra pa ng 2 piso. Ibig sabihin, hindi siya siningil ni Lucas ng pamasahe. Ngunit sa halip na tumalo ng puso niya, ay lalo pa siyang nalungkot. Sigurado siyang mutual ang feelings nila sa isa't isa. Kahit bihira silang mag-usap. Halata sa mga kilos ng binata na gusto rin siya nito. Nakakapanghinayang nga lang dahil kung ano man ang damdamin niya para rito ay kailangan niyang kalimutan. At kung sakali mang manligaw ito, she would have to turn him down. Hindi si Lucas ang tipo ng lalaking maghahango sa kanya sa kahirapan, gaya ng pinapangarap niya. Malungkot na napailing ang dalaga. Mapigilan kaya ni Amanda na tumibok ang kanyang puso para kay Lucas? Abangan sa susunod na kabanata. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.